Sir, pakipaliwanag nga po sa amin. Nakita namin yung video nyo ni Senator Marcoleta na parang tinatanong niya anong nangyari, bakit nalipat si Bryce Hernandez na hindi siya nakonsulta. Paano po ba usually yung proseso nun? Ano pong nangyari, sir? Wala naman sa rules na ako dapat konsultahin ko siya. Oo naman. Ang Senate President ang may may cargo noon eh. At saka nung gabi na nung September 9, hindi na siya chairman ng Blue Ribbon. Ba't ko siya kukonsultahin? Sa totoo lang, Tito Sen, yun yung sinasabi ko kila Maricel kanina. Parang sanay ako na kapag syempre, kung sino nasa majority, yun na yung mas susunod eh. Yes. Diba? So kaya nagugulat kami doon sa kanilang mga speech kanina, Tito Sen. Kaya nga, lalo na nga yung lalo na kapag yung power sa rules mismo ay nasa Senate President. Ano yun ha? Wala akong bina-violate na rules doon ha. Yes. It's just a matter of sinunod ko lang kung ano yung mga patakaran na kadalasan kung hindi man sa Senate proper mismo na kung talagang tutusin mahirap naman talaga mag-confine ng tao rito, baka alis or whatever, but nevertheless yung kung gusto kong dalhin sa Muntinlupa yun, gusto kong gawin sa PNP Custodial Center, pwede naman talaga eh. Ang importante is still under our legal custody. Okay, so ano yung sagot nyo po dun sa, kasi hindi ko nakita yung buo, no? Ano yung sagot po ninyo dun sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Sabi niya, ang problema kasi nito, yung perception. Baka naman kung sasabihin ng witness next time, ayoko dyan, wala akong tiwala dyan sa mga taga-PNP, doon na lang sa NBI. Kumbaga sila na yung masusunod lagi. Hindi naman siyang hindi naman siya yung pinag-uusapan doon kasi ang kausap ko hindi naman siya. Ang kausap ko yung Speaker of the House Ang Speaker of the House ni-requesta ng Congress ng House of Representatives Diba? Yung House of Representatives sa tingin nila yung witness nila ay kapag sa Senate dinala ay humihiling siya natatakot siya na siya raw ang security niya hindi magiging sigurado. Di ba nga ganon? Ayun, eto ngayon. Ito ang sitwasyon ko. Hiniram nila yon. Basta ang billing ko sa OSA, pagkatapos ng hearing nila, ibabalik sa amin. Kung saan ko dapat ilagay. Ito ngayon, kung hindi ko pinagbigyan yung request ng House of Representatives, kailangan namin si Mendoza. Sa kanila na, nakakontempt naman sa kanila. Sa tingin mo, bibigay sa amin? Oo, kaya dapat Sa tingin mo, pagka kami nag-request, hindi kami pagbibigyan ngayon dahil hindi ko sila pinagbigyan. Alam mo yun, alam mo, hindi lang ang politika, ang leadership, siyempre meron kang tinatawag na compromise. Of course. Pero ang importante rito, walang na-violate na rules, walang nasira. Kasi nga, ang importante mismo, yung tinatawag na you do not lose jurisdiction over the contemnor. Yeah. Di ba? Yeah. Because kahit na, nasa rules din po namin yan, even if the contemnor is detained in any place outside of the Senate, such as Custodial Center, whatever, ganun pa rin. O, tingnan mo, anong ginawa namin na solusyon? Bakit ayaw sa Senado? Natatakot daw siya. At saka hindi lang yun. Ang sinasabi naman ng iba, baka pagdating sa Senado, magbago statement yan dahil kakausapin ng mga senador. Yun naman ang bintang ng iba, di ba? Yeah. Pero tingnan din nila yung other side. O anong ginawa namin? Ang ginawa ko, nag-usap kami ni Senator Zubiri, pinadala ko sa Pasay City Jail. Okay. Tama, yun yung evidence. May reklamo pa rin pa sila. At ibig sabihin pag may reklamo pa rin sila, ibang usapan na to, nagsasour graping na lang sila.